Think about the poor people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Champion tayo this year. Pero after natin, the day niyan, after nun, di ba, competition, kinabukasan din na tayo champion. Ito yung pinakamagandang thing po ng ANU po is yung pressure po. Kumbaga, ginagawa naming privilege po. Laging sinasabi ng coaches, di na kayo champion after ng competition. So, ang nangyayari po, parang dahil nga focus kami sa team, focus kami sa journey namin and yung story na, kasi kada season po iba-ibang storya. Hi, I'm BG. Hi, I'm Monmon. Hi, I'm Coach Nikki. And we are the NU Pep Squad. And we are inviting you guys to watch our interview in Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Matchpoint tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the
better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Pilipinas ang ating oras, 6:40 ng gabi. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi Pilipinas. Thank God it's Friday, February 6, 2026. Makakasama ninyo until 7:30 ng gabi. Minus muna si Attorney Cheryl Adami Molina. Attorney Ka, makakasama ninyo ngayong gabi. Ako po si Josa Cruzat. At ako naman po si Don Carlos. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Bakit parang ang tamlay mo tonight, Ay, Don? matamlay ba? Salamat Ay, kasi... Jesus at Biyernes ulit. Akala ko kasi matamlay ka kasi 1 week pa. Valentine's? Hindi, ang sahod. 1 week pa kasi sahod. Kung ano ang kinabagal ng January, ganun din ang kinabagal ng sahod. Yan po. Sahod talaga, hindi February. Pero medyo may kabilisan naman ang February kahit papaano. Pero 1 week pa lang yan, first week pa lang yan. Makikita natin sa mga susunod na week kung may ibibilis pa ba ito.
Kung may bibilis pa bang pag ubos ng mga dilata? Bakit parang humuhugot ka? Parang malalim ang hugot mo doon. Okay, pero kumusta po kayo diyan sa mga nakatutok sa atin? Live po tayo via YouTube channel ng DZRH News Television. Gayon din po via Facebook, DZRH News. Sa iba't ibang cable channels, napapanood din po tayo. And of course, meron tayong text line para sa mga nais na sumali sa ating huntahan, usapan doon. Akala ko promo na. Ay, hindi. May ako Sa mga gusto ipopromote mong yan. makisali sa aming usapan, ito po ang ating text line. 0919-282-6485. Ulitin ko, partner. 0919-282-6485. Ay, yung mga gustong makakaulitan si Don until 7:30, magpadala na kayo diyan. Makikulita talaga, di ba? Akala ko sabi mo, pinopromote ko na kagad yung Sunday program namin na huntahan. Ibang promotion pala yan. Uy, mamaya, ipapromote ko. Meron kasi kaming guest sa Sunday na importante. Importanteng mahalaga. Kasi maliban sa araw ng mga puso, i-celebrate din natin ngayong buwan ang Arts Month. Ang mga artista. Yes. Si Don ay isang artist. Diba? Diba? Isa siya sa mga kilala ko na parang sobrang taba ng utak, sobrang creative. Okay, kaya po si Don, ipromote nyo na po ito. Hindi. Bigyan ng madaming trabaho yan. Ay, hindi po. Okay, pero at the same time, tayo po ay nakikiisa sa mga kababayan natin na nasalanta nitong bagyong Basyang. Madami pong nasalanta niyan diyan sa may Kabisayaan at Kamindanawan. Nabalita natin kanina, parang nasa 5 na ang nasawi dahil sa bagyong Basyang. Mamaya pupuntahan natin ang balitang yan. Pero speaking of bagyong Basyang, partner, basahin muna natin ang update sa kanya. Napanatili nga po ng tropical depression na Basyang ang lakas nito habang tumatawid sa Central Visayas. Ayon sa DOST Pag-asa, base sa kanilang 5 p.m. bulletin, huling namataan ang sentro ng bagyo sa kalupaan ng Dawis, Bohol. Tagalay nito ang lakas ng hangin na 55 kilometers per hour na may bugsong umaabot sa 75 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran, timog kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Nanatiling nakataas ang tropical cyclone wind signal. Wind signal number 1 sa mga sumusunod na lugar sa bansa dahil sa tropical depression Basyang. Unahin ko, partner, ang sa Luzon, southern portion of Occidental Mindoro. Kabilang po dyan ang mga bayan ng San Jose, Magsaysay, Rizal, Kalintaan at Sablayan. Gaya din po sa southern portion ng Oriental Mindoro, dyan po sa Mansalay, Bulalakaw, gayon din po sa Gloria, Pinamalayan, Bansud, Bongabong at Rojas. Signal number 1 din sa Romblon, northern portion ng Palawan, particular dyan sa Taytay, El Nido, Dumaran, Araceli, Roxas, including Cuyo Islands, Cagayancillo Islands at Calamian Islands. Signal number 1 din, southern portion ng Masbate, Sabalud, Mandaon, Milagros, Esperanza, Placer at Kawayan. Partner sa Visayas? Sa Visayas part naman tayo, partner. Signal number 1, ang southern portion of Eastern Samar, dyan po sa Guwan, Gian, Salcedo, Mercedes, Giporlos, Balangiga, Lawaan, Kinapondan, General MacArthur, Hernani, Lorente, Balangkayan, City of Borongan at Maydolong. Doon din po sa southern portion of Samar, sa Marabut, Base, Santa Rita, Daram, Talalora, Sumaraga, Villarreal, Pinagbakdaw, Calbiga, at sa Guimaras din po sa probinsya ng Iloilo, Capiz, Antique. Kasama po dyan yung Kaluya Islands, Aklan, Biliran, Bohol at probinsya ng Cebu. Meron din po signal number 1 din sa Negros Occidental, Negros Oriental, Leyte, Southern Leyte at Siquijor. Sa may Mindanao naman po, signal number 1, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Misamis Oriental. Signal number 1 din sa northern portion ng Misamis Occidental, partikular sa mga bayan ng Plaridel, Balingao, Calamba, Lopez, Haina, Sapang Dalaga, Aloran, Oroquieta City,
Camiguin. Gayon din po sa northern portion ng Zamboanga del Norte. Kabilang ang Rizal, Sibutad, La Libertad, Dapitan City, Mutya, Piñana, Dipolog at Polanco. Ayon sa latest forecast track ng DOST Pag-asa, posibleng muling ang mag-landfall ang bagyo sa southern portions ng Cebu at Negros Oriental ngayong araw po yan o mamayang madaling araw. Inaasahang hihina na ang bagyong Basyang bilang low pressure area sa susunod na 12 oras. So, bali kanina kung tamang pagkakaintindi ko, partner, sa panayam kay Sir Obet Badrina, parang hindi na talaga siya lalabas ng PAR. Sa loob na mismo ng dito na siya PAR, matutunaw. O, di ba? Napatunaw siya ng Pilipinas. Hanggang dyan ka na lang, Basyang. Kamusta po kayo? Magandang gabi. Nakatutok sa atin si Ma'am Teresita Atienza via YouTube. Napalagian nakatutok sa atin. Hindi ko ma-scroll up. Pero alam ko na nag-comment na yan. With matching, tawag dito, waving hands emojis. Yan. Magandang gabi daw. Sabi sa atin, attorney daw tayo. Oh. Magandang gabi kay Sir Melvin Letrodo. Magandang gabi daw, Ginoong Don Carlos. Wow, magandang Ginoong gabi. Don Carlos Pobre. Ayan. Tatanggap din tayo sa kabuuan ng ating palatuntunan ng reports. Wala kay Noche Kakas na palagi na lang na ninilibot ang buong kamay nila tuwing ganitong oras. And of course, mula sa ating mga provincial reporters, meron tayo dyan coming from Freddy Fajardo sa Pangasinan, kay Jimmy Angay-Angay sa Tacloban, kay Jane Galit Bantayan sa Northern Samar at kay Danny Kumilang sa Olongapo City. Lahat ng yan at iba pa sa ating pagbabalik dito lamang po sa Usapang Legal ang ating oras, 6:48 ng gabi. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. This Saturday on Scene Zone, #World-Class Theater Experience mula sa Broadway Classic Les Miserables World Tour Spectacular. At mga dapat abangan sa first ever Manila run ng Charlie and the Chocolate Factory. Alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Champion tayo this year. Pero after natin, the day niyan, after nun, di ba, competition, kinabukasan din na tayo champion. Ito yung pinakamagandang thing po ng NU po is
yung pressure po, kumbaga, ginagawa naming privilege po. Laging sinasabi ng coaches, di na kayo champion after ng competition. So, ang nangyayari po, parang dahil nga focus kami sa team, focus kami sa journey namin and yung story na, kasi kada season po iba-ibang storya. Hi, I'm BG. Hi, I'm Monmon. Hi, I'm Coach Nikki, and we are the NU Pep Squad. And we are inviting you guys to watch our interview in Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Matchpoint tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong RH. Pilipinas ang ating oras, 6:54 ng gabi. Tayo po ay nagbabalik ito sa Usapang Ligan. Siyempre, minus muna si Attorney Cam. Ako po si Josa Cruzat. At ako po si Don Carlos. Tanggap tayo ng report sa labas ng himpilan. Vendor na may kasong illegal drugs sa Caloocan City, arestado ng kapulisan sa Las Piñas. Tinutukan yan live ni RH27. Noche Kakas Noche. Josa Don, hindi nakapalag sa Las Piñas City Police ang isang vendor sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa kasong illegal drugs. Natunton ng mga partiba ng Las Piñas sa pulis ang akusadong si alias Marlon, 51 anyos, sa Verdant Acres, Barangay Pamplona 3 sa lungsod. Batay sa record, nasa top 7 most wanted si alias Marlon sa kaso na may piyansang 250,000 pesos. Nagugat ang pag-aresto ng maglabas ng arrest warrant ang Caloocan City RTC Branch 120 sa sala ni Honorable Judge Bernard Rosario. Nakatakda namang dalhin ang akusado sa Caloocan kung saan naman nagsimula o nag-originate ang kaso nito. Arit sa Noche, bago kita bitawan, kumustahin ko muna ang lagay ng lansangan natin dito sa Kamay Nilaan. Kasi kinokontak namin ang MMDA Metro Base, parang busy. Total, nandiyan ka naman palagi ang nakatambay. Kumusta? May traffic ba? Kasi Friday night, uwian sa probinsya ng mga empleyado, di ba? Nako, lalong-lalo na ngayon, rush hour, Friday pa. Matraffic ngayon itong kahabaan ng Ramon Magsaysay Boulevard. Yung galing ng Recto, Claro M. Recto, yung papuntang Santa Mesa, Josa at Don. Yung pabalik naman itong Ramon Magsaysay Boulevard, yung doon sa may area ng San Juan, papunta dito sa may bago dumating
ng isang mall dito sa Santa Mesa ay mabagal yung usad ng sasakyan. Pero pagkalagpas naman yan, all the way naman yan, nagkakaroon na ng pagbabagal sa daloy ng trapiko. Yung mga paakyat ng flyover papunta naman ng recto at yung papunta naman ng galing ng Espanya Boulevard, yung Lacson Avenue, yung papuntang Nagtahan o bago dumating ng United Nations Avenue, kanto ng Nagtahan, mabagal at talagang bumper to bumper yung daloy ng traffic dahil ngayon ay yung wala namang naitalang untoward incident, volume lang talaga, Diyos sa akto, yung dami ng sasakyan. Yung kumbaga yung usual lang nakikita natin Friday nights. Maganda naman kung walang mga nangyayaring road accidents. Pero bago kita tuluyang bitawan noche, kamusta naman ang lagay ng panahon? Madulas ba ang kalsada? Umambon-ambon lang kanina, parang nagkaroon lang ng mist lang. Okay. Yung na ano natin kanina, yung windshield ng ating sasakyan, yung mobile natin ay may mga ambon-ambon pero hindi naman tumuloy. Okay. So parang hindi naman basa ang kalsada na kalimitang nagko-cause ng accident lalo na sa mga motorcycle riders. Oo, sana nga ay hindi tayo makaranas ng pag-ulan dahil Friday ngayon, maraming lalabas, lalong-lalo na yung mga umiiwas sa traffic ay gumagamit ng motorsiklo. Alright, Anoche, balikan ka namin mamaya para naman sa iba pa mga detalye ng balitang nakalap mo sa lansangan ng Kamay ni Naan. Thank you, Noche. At balik sa inyo, Josa at Don. Meron na lamang tayong 2 minuto bago mag-alas 7 ng gabi. Balikan natin ang ating mga maiinit na balita. 5 na daw po ang naitalang namatay sa hagupit ng bagyong Basyang sa Kabisayaan at Mindanao. Unang iniulat ng isang pamilya na kinabibilangan ng mag-asawa, 13-year-old na bata at 11 months na sanggol ang natabunan ng landslide sa Barangay Agusan ng Cagayan de Oro City. Kanina tinatry natin na makuha sana ang CDO Public Information Office pero parang hindi pa sila available. Kamustahin sana natin kung ano mang tulong ang nagbigay ng lokal na pamahalaan dito sa pamilya at kung ano pa yung mga ginagawa nilang tulong para sa mga naapektuhan. Kasi hindi ibig sabihin ng partner doon na natapos na ang bagyo. Walang iniwan na pinsala yan dyan. Nandiyan ang putik, nandiyan ang pagbaha at kung ano-ano pa. Mga basang gamit na hindi na mapapakinabangan. Yan, tama. Samantalang 5 namatay ay isang radio broadcaster na si Creseline Baterna Velasco na inatake sa puso ng lunuri ng baha ang kanyang apartment at dyan po sa Iligan City. Libo-libo katao nang inilikas sa naturang mga lugar. Bagaman tiniyakin ng Iligan City Mayor Frederick Siao na kontrolado nila ang sitwasyon. Higit sa 32,000 na katao ang naapektuhan ng mga pagbaha dulot ng bagyong Basyang sa Misamis Oriental na higit 2,000 sa Camiguin at higit 2,000 sa Camiguin Province. Kaugnay ng balitang yan, kanselado ang hindi bababa sa 32 domestic flights ngayong araw dahil sa epekto ng bagyong Basyang. Sa ulat ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, apektado ng kanselasyon ng flight ang aabot sa higit 7,000 pasahero, kabilang sa canceled flight sa mga biyahe ng Cebu, Pacific Air at PAL Express. Samantala, tiniyak naman ng CAAP na bukas ang karamihan sa mga paliparan na malapit o nasa nadadaanan ng bagyo, kabilang ang Surigao, Puerto Princesa, Osamis, Tacloban, Calbayog, Catarman, Borongan, Ormoc, Maasin, Hilongos, Catbalogan, Gian, Siargao, Butuan, Bislig, Tandag, Iligan at Pagadian. Kaugnay pa rin ng bagyong Basyang, patuloy ang isinasagawang rescue at paglikas para sa mga residenteng sinalanta ng bagyo ngayong araw. Ito po ay ayon kay Civil Defense Spokesperson Junie Castillo, kahit pilit pang pinapasok ng rescue personnel ang mga binahang lugar sa Iligan City. Bukod sa Northern Mindanao, malabo pa rin anya na makauwi ang mga lumikas sa Caraga sa kanilang bahay dahil sa patuloy na pagbaha. Sa datos ng OCD, wala pa namang missing person o nawawala sa lugar, pero una na nga pong
Napaulat ang isang mag-anak na nasawi matapos nga po matabunan ng lupa sa quarry site sa Cagayan de Oro. Dagdag pa ni Castillo, kahit humina na si Basyang, posible pa ring maapektuhan ang higit 7,000 na barangay dyan po sa Kabisayaan. Paalala naman sa mga motorista, namumuro ang... Ay, nako! Bad news o good news? Tignan natin. Sige. Namumuro ang dagdag bawas sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, posibleng tumaas na humigit kumulang 0.30 ang kada litro ng diesel. Scary. Habang 0.05 sa kada litro ng kerosene. Habang posible naman ang bawas presyo na humigit kumulang 0.10 kada litro sa gasolina. Anya, kabilang sa mga dahilan ng posibleng increase ang tensyon malapit sa Strait of Hormuz or Hormuz. Ang bawas presyo naman itutulak daw ng kumalmang tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Inaasang sapat na supply mula sa non-OPEC sources at mahinang demand sa heating fuel. Isa pa pong balitang pumutok ngayong araw, nananatili sa 4.4% ang unemployment rate ng bansa nito pong December ng nakalipas na taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, katumbas ito ng 2.26 milyon na mga Pilipinong walang trabaho o tambay. Bagya pa rin itong mas marami kung ikukumpara sa bilang ng mga unemployed noong November 2025 na naitala sa 2.25 million Filipinos. Samantala, bumaba naman sa 8% ang underemployment rate ng bansa mula sa 10.4%. Katumbas ito ng 3.93 milyon na mga Pilipinong may trabaho, ngunit humihiling ng dagdag oras o naghahanap pa ng karagdagang hanap buhay. Ayon kay Yusek Dennis Mapa, ngayon na lamang sumampa sa single digit ang underemployment rate mula noong May 2024. Mamaya pag-usapan natin itong, although hindi ako medyo familiar doon, pero itong tinitindigan ng pause. Yung about dito sa kabayo ba to? Animal cruelty. Ayan. Kumbaga. Mamaya puntahan natin yan mamaya kasi ang daming mga parang reaction ng netizens online. Ang daming mga pictures. Mamaya pasadahan natin. And of course, as promised, yung mga provincial reports natin, puntahan natin yan. Mga masisipag na provincial reporters. Sa susunod, si Don naman yan natatakbo. Mamaya sa ating pagbabalik, ilalaman pong paalala ang ating oras, 4 na minuto makalipas ng alas 7 ng gabi. This time. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa beds, alam plastic number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to
to the bones fan meet experience. And hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. This Saturday on Scene Zone, #World-Class Theater Experience mula sa Broadway classic Les Miserables World Tour Spectacular. Shoutout po muna sa mga nakatutok sa atin via Facebook Live doon. Nanonood sa atin si Miss Florence Regalo from Pila, Laguna. Ngayon po din kay Miggy Falier Villa. Good evening daw, DZRH News, BMSC Family. Ngayon din kay Sir Jerry Sumagaysay, kay Jericho Ferrer. Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi din kay Anthony Brenica, kay Miss Josephine Verano ng Pandacan, Manila, kay Ivy Gutierrez ng Tayug, Pangasinan, at isa sa avid listener ng DZRH na si Sir Tristan Wyatt Gulay, and of course sa aking Mother Earth na palagyan nakatutok dyan sa Lucena City. Magandang gabi. Magandang gabi po. Uy, baka may gusto kang batiin bago tayo pumunta sa ating mga provincial reports. Binabati ko po ang aking nanay at kanyang mga katrabaho dahil nakikinig daw sila doon sa trabaho. Saan sila? Nila. Sa Pampanga. Sa Pampanga. Yung magandang gabi po sa mga katrabaho na nanay ni Don. At sa mga country boys, ang una kong dorm sa Pasay. Ay, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayaw kasi dito isa-isahin ang pangalan nyo. Singilin nyo na yan. Katulad na namagit ko kanina, puntahan natin itong tinitindigan ng PAWS. Nanindigan ang Philippine Animal Welfare Society o PAWS na animal cruelty at hindi proper training ang nag-viral na video ng isang kabayong nakatali sa umaandar na truck. Sa video, nakitang humandusay na ang kabayo dahil sa pagod sa gitna ng highway dyan po sa Claveria, Misamis Oriental. Ayon sa amo ng kabayo, nagpanik lang ang kanyang alaga dahil sa dami ng dumadaan na motorsiklo, bagay na salungat sa ulat ng mga saksi. Sinabi naman ni PAWS Executive Director Ana Cabrera na dapat sinasanay ang mga ito sa isang controlled environment ayon na rin sa suhestyon ng mga veterinaryo. Nanawagan na ang PAWS sa mga residente na makipag-ugnayan sa kanila na maghahain ng kaso sa paglabag sa Animal Welfare Act. Alam mo doon sa may amin sa Lucena City, kapag nakakita ako ng parang kabayo, although hindi siya sinasakyan kundi parang yung kabayo nagbibit-bit ng basket na may mais. Tapos yung tendero kasama niya, parang binabaybay nila yung kalsada. Nakakatawa kasi parang kapag sa probinsya, although sa mga probinsya maraming mga alagang hayop, mga ganyan. Pero sa may amin kasi, parang hindi kami super duper probinsya, may mga kalsada, ganyan, whatsoever, nakakabano. Alam mo ba yung word na bano? Ano yun? Parang... Board ba yun? Hindi. Sa may amin ang meaning yun ay parang, oh my God, parang ganyan, may kabayo. Bano, ganyan. Actually, sa amin rin marami din naman. Maraming kabayo. Baka, kalabaw. Ayan. Pero, hindi kasi nila parang katulad nun sa balita. Pinangkakarera yata yun eh. Kaya pinag-training yung kabayo. Ang dahilan ng amo ay nagpanik lang daw yung alaga niya. Tapos parang nabanggit mo kanina off-air na parang nasanay na siya sa controlled environment at kailangan na niya mag-level up sa pagsasanay. Kumbaga sabi nga niya, kailangan na daw i-expose yung kabayo. Pero kasi alam mo, iba-iba naman yung technique talaga ng amo. Pero wag po nating sagarin, wag po nating pagurin ng mga alagang kailangan hayop. talaga dapat nakabatay tayo sa kung ano yung tama. At siguro din naman
ito bang amo ng kabayo expert? Kasi kung hindi ka naman expert, dapat makipag-ugnayan ka like sa veterinaryo nga. Tama. Kung ano yung dapat mong gawin, di ba? Tsaka dapat lagi natin nadaan na iba-iba yung yung kumbaga yung lakas ng bawat hayop. So kung nasanay siya doon sa una na ganun yung training, baka sa iba hindi effect. Kailan ba ito nangyari? Kasi parang recent din nung Sunday lang daw yan. Kasi nitong mga nakaraang araw, di ba, medyo hindi naman mainit ang panahon. Kasi nasasabi natin na baka nga sa init ng panahon, kaya bumigay. Pero ang explanation ng amo ay nagpanik. Yan. Meron na lang. Excited na akong umuwi. Ang ating oras, 7:17 ng gabi. Puntahan natin ang ating mga report sa probinsya. Isang ginang arestado sa anti-drug bust operation ng PNP dyan po sa Dagupan City. Higit 40,000 pesos na halaga ng shabu na kumpiska. RH38 Freddy Fajardo sa report. Freddy? Nasa kustodiya ng Mangaldan Police Station ang suspect na si alias Steve, 46 anyos, may live-in partner na residente ng Barangay Poblasyon Mangaldan. Matapos masamsam sa kanilang tahanan ang 3 plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu na tumitimbang ng 3.5 grams at may street drug price na 23,800 pesos. Batay sa ulat ni Mangaldan Chief of Police Lieutenant Colonel Perlito Tuayon, nagsilbi ang kanyang mga tauhan ng search warrant na pinalabas ng RTC Dagupan City sa bahay ng suspect pasado alas 12:30 ng madaling araw. Kasama ng mga pulis ang ilang barangay official sa lugar ng halugugin ang tahanan ni Steve at dito nakumpiska ang illegal na droga. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng suspect. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Alis 30, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy Fajardo. Balitang Tacloban naman tayo, partner. Fake dentist. Nako, sa mga nagdi-DIY po dyan ng mga braces at mga nag-home service na walang lisensya, ito pong balita ay fake dentist arestado sa isang entrapment operation. Ibabalita po yan ni RH32 Jimmy Angay-Angay. Jimmy? Isang fake dentist na aresto ng kapulisan sa entrapment operation sa siyudad ng Tacloban. Kinilala ng PNP ang suspect si alias Samar, 33 anyos, residente ng VNG Subdivision Tacloban City. Isinagawa ang entrapment operation sa barangay 109-A VNG Subdivision. Nilabag ng suspect ang Philippine Dental Act of 2007 and relation sa Section 6 of RE 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang operation sinagawa ng Station 1 ng Tacloban City Police Office sa koordinasyon ng Ormoc City CRT at Regional Anti-Cybercrime Unit. Nakumpiska sa suspect ang 2 lip retractor, 2 pirasong liquid cement, isang powder cement, 3 piraso ng seat bracket, 5 pakete ng arts wire, isang wire cutter, 19 na packs ng liatis rubber, isang gunting, 2 dental hand instrument, isang powder chain elastic, isang laptop, cellphone at buy-bus money na ginamit ng mga kapulisan, samantalang suspect na sa kustodiya ng Station 1 ng Tacloban City Police Office at naharap na sa kaso. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, 102 revitalized police sa barangay o yung po tinatawag na RPSB muling ide-deploy sa mga identified barangay ng Northern Samar. Detalye ibalita mo RH34, Jane Galit Bantayan. Jane? Mahigit sa 100 mga tinatawag na revitalized police sa barangay personnel ang muling i-deploy sa mga identified barangay sa lalawigan ng Northeast Samar. 6 na buwan mananatilang mga pulis sa mga napiling barangay. Kahapon ang send-off ceremony ng 203 na mga revitalized police sa barangay personnel na ginanap sa PRO8 Grandstand sa pangunguna ni PNP Regional Director, Police Brigadier General Jason Capoy. Ang mga ito ay kasalukuyang na nakadeploy sa Samar at Northeast Samar. Nakadeploy ang mga ito sa 12 identified barangays ng Samar at Northern Samar. Kinumpirma ng PNP Regional Headquarters, 101 ang nakadeploy sa Samar at 102 naman ang nakadeploy sa lalawigan ng Northeast Samar.
Ang mga identified barangays dito sa lalawigan ay ang mga barangay sa bayan ng Victoria, Gamay, Lawang, Mapanas at Pambuhan. Ayon sa PNP, magpapatuloy ang programa ng Revitalized Police sa barangay kung saan layunin nito na mapalakas pa ang ugnayan ng PNP at komunidad. Hindi lamang sa pagbabantay ang nasabing mga pulis, ngunit ito ang mga tumutulong ito sa mga residente, sa aktibidad ng mga residente at pangangailangan mismo ng mga tao sa nasabing barangay. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jane. Samantala, 2 most wanted at isang suspect sa illegal na armas arestado ng Olongapo City PNP. Ibabalita yan ni RH37 Danny Kumilang. Danny. Matagumpay na naaresto ng Olongapo City Police Office ang 2 most wanted person at isang individual na sangkot sa kasong may kaugnayan sa illegal na baril sa magkakahiwalay na operasyon kahapon sa ilalim ng Enhanced Managing Police Operation EMPO sa Barangay West Bahakbak. Na aresto ng tracker team ng Police Station 1 at City Intelligence Unit ang 2 most wanted na naharap ito sa 13 bilang ng paglabag sa tax code. Samantalang naaresto naman ng tracker team ng Police Station 3 sa Valenzuela City ang isang suspect sa paglabag sa Section 28 ng RA 10591 kaugnay ng loose firearms. Ang mga naaresto ay kasalukuyang nasa kustodiya na ng pulisya para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon bago iharap sa hukuman. Ayon kay Police Colonel Clarabal, ang sunod-sunod na tagumpay ay bunga ng mahigpit na pagpapatupad ng EMPO at patuloy na pangako ng Olongapo City Police Office na panatilihin ang kaayusan at seguridad sa lungsod. Danny Kumilang, RH37 DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH37 Danny Kumilang. Magandang gabi po kay Ma'am Merlin Rapiz Laguna. Nanonood daw siya sa Singapore. Aba, gayon din po kay Henry Escalante Dolohan na nakikinig sa atin all the way from Botolan, Zambales. Kamusta po kayo dyan? Kamusta po ang panahon? Partner, batiin ko lang Go din ahead. si Fatima Pabayber, ang ating malakas winner no nakaraan. Sabi niya pa shout out daw. Shout out mo. Yeah, batang RH yan si Ma'am eh. Hello po Ma'am, kamusta na po kayo? Siyempre, ang aking tatay at sabi niya batiin ko daw si Consi Kulot, ang kanyang barkada. Hello po. Si Miss Fatima, yung malakas nung ikaw yung bumababa. Anong kwento niya? Sa Romblon daw, sa probinsya. Pagkagising niya, radyo na kaagad ang gumigising sa kanya. Hanggang sa napunta na siya sa Maynila, si Ma'am. Sa Valenzuela siya. Nabigyan mo ba siya ng component? Oo. Nabigyan pa siya. So, Nice. Marami ang estudyante si Ma'am. Hello po, magandang gabi po, Miss Fatima. Maraming salamat po sa lahat ng sumama sa amin ni Don Carlos sa buong palatuntunan, kay Miss Teresita Atienza, kay Sir Melvin Letrodo, at kay Elmer DC4165, kung yun man ang pangalan mo. Parang kala ko tatay ko yun. Elmer din ang tatay ko. Baka balay mo, tatay mo to. Kasi alam mo ba kung anong hinaing niya? Bugbog na daw ang diesel, kawawa PU drivers. Yun din bang hinaing na tatay mo? Ay, actually, jeepney driver ang tatay ko. Uy, baka tatay mo to. Ano birthday niya? December 3. Ay, hindi. 4165. Pero actually, bugbog na ang mga tsipero sa taas presyo. Same sentiment daw ang parehas ni Elmer. At yan na po ang kabuuan ng ating palatuntunan. Usapang Legal Minus muna si Attorney Cheryl Adaming Molina na magbabalik next week. Inyong nakasama ako po, Josa Cruzat. At ako naman po si Don Carlos. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Meron na lamang po tayong 5 minuto bago mag-alas 7:30 ng gabi.